Sa napakagandang Dragon Island, na puno ng higanting pakpak ang kalangitan. Daan-daang dragon ang lumilipad, ang kanilang matinding pag-iingat ay lumilikha ng isang tanawin na parehong kamangha-mangha at nakakatakot. Sa labas, puno ng tensyon ang paligid, ngunit sa loob ng isang cave, ang eksena ay kabaligtaran, na puno ito ng init at pagmamahal. Isang mother dragon ang marahang niyayakap ang isang itlog, para bang ito ang kanyang pinakamamahal na anak, ang supling ni Lintian. Ngunit ang mapayapang sandali ay biglang nag-ambala ng yumanig ang buong cave. Nagbagsakan ang mga bato mula sa itaas, at ang mother dragon, na galit, ay naglabas ng isang nakakabinging roar, tinatanong kung ano ang nangyayari. Sa sumunod na sandali, isang dambuhalang dragon ang lumitaw, umatungal ng malakas, at nagulat sa wikang dragon. Nang marinig ang balita, labis na nagulat ang mother dragon, hindi niya inakalang mabubuhay pa ang babaeng iyon matapos siyang matalo noon. Marahang dinampot ng mother dragon ang itlog at hinalikan nito ng may pagmamahal. Alam niyang malapit na itong mapisa, at ayaw niyang iwan ang kanyang mahalagang anak. Pero wala siyang pagpipilian, kailangan niyang lumaban. Maingat niyang ibinalik ang itlog sa pugad at bamulong, mahal kong anak, tandaan mo, ang iyong ama ay isang pambihirang goblin. Matapos ang kanyang huling paalala, lumabas siya ng cave. Nagniningas ang determinasyon sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang anyo, mula sa isang kaakit-akit na babae, naging isang napakalaking dragon. Isang malakas na hampas ng kanyang pakpak, at lumipad siya sa kalangitan. Samantala, sa Dragon Island, mabagal na naglalakad ang Sword Saint sa gitna ng napakaraming bangkay ng mga dragon. Ang kanyang pilak na baluti ay nabahira ng pulang dugo ng kanyang mga nakalaban. Sa sandaling iyon, lumapag sa lupa ang Mother Dragon, yumanig ang paligid sa tindi ng kanyang pagbaba. Nagkalat ang mga bato sa ere dahil sa impact. Nang makita ang malawakang patayan ng kanyang lahi, napuno siya ng matinding galit. Ipinakita niya ang kanyang matatalas na pangil at tumitig sa maliit na Sword Saint gamit ang nanlilisik na pulang mata. Ngunit hindi natinag ang Sword Saint. Sa halip, ngumiti pa ito. Mother Dragon, sa wakas nagpakita ka rin. Mabangis na umungol ang Mother Dragon, puno ng panunuya ang kanyang tinig. Hindi ko inakalang ang isang Sword Saint na minsang natalo ng isang goblin ay makakabangon pang muli. Anong kapal ng mukha mo para humarap sa akin? Nawala ang ngiti sa mukha ng Sword Saint at napalitan ito ng matinding galit. Itinaas niya ang kanyang espada at nagsimulang tipunin ang kanyang kapangyarihan. Sa malamig na boses, sumagot siya, hindi mo kailangang sabihin sa akin kung ano ang kaya kong gawin. Pero dahil inatake mo ang aking mga tauhan ngayon, kukunin ko ang buhay mo bilang kabayaran. Sa isang iglap, pinakawalan ng Sword Saint ang isang napakalakas na hiwa ng espada, naglabas ito ng napakalaking alon ng enerhiya, ngunit hindi siya natinag. Malakas siyang umungol at sinimulang tipunin ang sarili niyang kapangyarihan, mula sa kanyang bibig. Isang napakalaking bugzo ng apoy ang bumuga, sinalubong ang atake ng Sword Saint. Nagbanggaan ang dalawang makapangyarihang puwersa, at sumabog ito ng napakalakas. Yumanig ang buong paligid, nagkalat ang mga tipak ng bato sa ere. Sa di kalayuan, isang black-clad adventurer ang nagtatago sa likod ng isang malaking bato. Nanginginig siya sa takot sa harap ng napakalaking Mother Dragon. Sa sobrang pagkagulat niya, hindi niya napansin ang dumarating na buntot ng dragon. Bago pa siya madurage sa isang iglap, biglang lumitaw ang Sword Saint at sinagip siya. Hinayla niya ito palayo sa laban at inilagay sa isang mas ligtas na lugar. Lalo pang nag-alab ang galit ng Mother Dragon. Hindi niya inakalang makakagalaw ng ganoon kabilis ang kanyang kalaban. Galit na sigaw ng Sword Saint sa adventurer, lumayas ka na rito. Huwag kang tumayo dyan at maging pabigat. Sa sandaling iyon, muling umungol ang Mother Dragon. Sa paligid niya, naglitawan ang maraming mahiwagang magic circles, at mula rito, nagsimulang lumabas ang napakaraming matatalas at napakabilis na purple crystals, lahat ay nakatarget sa Sword Saint. Ngunit hindi siya natinag. Sa isang mabilis na paggalaw, iwinasiwas niya ang kanyang espada at sinira ang mga purple crystals isa-isa. Nagkalat ang mga pira-pirasong tipak sa ere, lalo pang pinatindi ang takot ng adventurer na nanunood. Alam ng Sword Saint na hindi niya kayang ipagpatuloy ang labanan mula sa malayo. Kailangan niyang lumapit. Gamit ang mga nagkalat na tipak ng kristal bilang mga tantungan, mabilis siyang lumundag papalapit sa Mother Dragon.
Sa isang iglap, lumitaw siya sa harapan nito. At bago pa ito makailag, pinakawalan niya ang isang slash na may buong puwersa. Dahil sa bilis ng Sword Saint at sa laki ng katawan ng Mother Dragon, hindi nito nagawang makaiwas. Tumagos ang matalim na espada sa kanyang katawan. Nang inig ang buong isla sa kanyang napakalakas na roar ng paghihirap. Sa loob ng cave, biglang nagkaroon ng maliit na pagyanig. Ang Dragon Egg ay nagsimulang gumalaw. At sa wakas, ito ay napisa. Isang maliit na dragon, basa pa ang katawan, ang lumabas mula sa kanyang itlog. Dahan-dahan siyang gumapang palabas ng cave. Nang marinig niya ang sigaw ng kanyang ina, napatingin siya sa laban, puno ng takot at pag-aalala ang kanyang mga mata. Sa battlefield, dumadaloy ang dugo mula sa mata ng Mother Dragon. Ang kanyang dambuhalang katawan ay bumalik sa kanyang anyong tao, ngunit puno ito ng sugat at pasa. Sa kabilang banda, nakatayo pa rin ang Sword Saint, matikas at walang takot. Ngunit may bahid ng pagsisisi sa kanyang mukha, hindi niya napatay ang Mother Dragon. Dapat ay sa noo niya tumama ang espada, ngunit sa mata lamang siya nataman. Sa kabila ng matinding sakit, hindi bumigay ang Mother Dragon. Pinuno siya ng matinding galit at puot. Ikaw, masamang babae, ngayong araw, titiyakin kong mamamatay ka. Ngunit bago pa muling sumiklab ang laban, isang maliit ngunit matapang na roar ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Huwag mong saktan ang nanay ko. Isang maliit na dragon ang biglang bumaba mula sa himpapawid. Napako sa gulat ang parehong Mother Dragon at Sword Saint, hindi nila inaasahang may darating pang ganito. Ang biglaang pagdating ng anak niya ay nagdulot ng halo-halong emosyon sa Mother Dragon, pagkagulat at matinding pag-aalala. Kakapisa pa lang ng batang dragon, ngunit sinusubukan na nitong lumipad sa unang pagkakataon. Halatang wala pa itong balanse, pabaling-belang ang katawan nito sa ere, at sa isang iglap, bumagsak ito diretso pababa. Nang makita ito ng Mother Dragon, napuno siya ng takot at dali-daling lumapit patungo sa kanyang anak. Ngunit napansin niyang palapit din ng Sword Saint, alam niyang wala siyang laban dito. Sa harap ng nakaambang panganib, mabilis niyang inutusan ang batang dragon na tumakas, pumunta sa isang espesyal na lugar. Isang sagradong santuwaryo na nakaukit sa alaala ng bawat dragon, isang lugar kung saan ito magiging ligtas. Ngunit bago pa siya makagalaw, mabilis na bumagsak ang matalim na espada ng Sword Saint, isang napaka-eksaktong atake. Sa isang iglap, nahulog sa lupa ang ulo ng Mother Dragon, at bumagsak ang kanyang dambuhalang katawan, wala ng buhay. Sa matinding takot at sakit, tumakas ang batang dragon. Tumulo ang luha nito habang lumilipad palayo. Habang desperadong lumilipad ang batang dragon, isang black-robed mage. Ang biglang nagsimulang tipunin ang kanyang magic energy. Ilang sandali pa, nabuo niya ang maningning na mga energy orbs sa kanyang kamay. Ako na ang bahala sa dragon na yan. Sigaw niya, at agad niyang pinakawala ng mga energy orbs sa himpapawid, direktang nakatutok sa batang dragon. Pero kahit hindi sanay sa paglipad, unti-unting nakapag-adjust ang maliit na dragon. Sa huling saglit, nailagan nito ang mga atake. Nagpatuloy ang mage sa paghabol, ngunit biglang kumislap ang mga mata ng batang dragon, puno ng galit. Sa gitna ng paglipad, bumwelo ito at bumuga ng isang berdeng likido papunta sa kanya. Tumalsik ang likido sa mukha ng black-robed mage. Sa isang iglap, sumigaw ito ng matinding sakit. Para bang sinusunog at nilulusaw ang kanyang balat. Pabaling-belang siyang nagpumiglas sa lupa, pilit na tinatanggal ang nakapapasong likido. Sa huli, nakuha niyang ilabas ang isang solusyon para linisin ang sarili, pero huli na ang lahat, hindi na maibabalik ang nasira niyang mukha. Napuno ng matinding galit ang mage. Malakas siyang napasigaw sa inis, at dali-daling hinanap ang batang dragon sa langit. Ngunit wala na ito, nakatakas na ito ng tuluyan. Sa gilid, malamig na sinabi ng Sword Saint, nakawala ang dragon, pero wala naman itong sinaktang inosente, kaya hindi ko na ito hahabulin. Pagkatapos, humarap siya sa mage. Umalis na tayo. May mas mahalagang misyon tayo, gusto kong personal na burahin ang tribo ng goblin na nagbabanta sa City of Light. Walang nagawa ang mage kundi sumunod. Iniwan nilang nakahandusay ang katawan ng Mother Dragon, wala ng buhay. Makalipas ang ilang sandali, isang kakaibang pink energy ang bumalot sa katawan ng Mother Dragon. Samantala, napilitan ang Sword Saint at ang mage na lisanin ang Dragon Island sakay ng paniki.
Napagtanto ng mage na hindi na niya magamit ang kanyang object manipulation spell, nasira ito matapos siyang tamaan ng berdeng likido ng batang dragon. Doon niya natuklasan ang kakila-kilabot na katotohanan. Ang likidong iyon ay may kakayahang lumuso ng magic energy. Ilang sandali pa, bumalik ang batang dragon sa kinaroroonan ng kanyang ina. Tahimik itong lumapag sa lupa, lumapit sa katawan ng mother dragon, at biglang napahagulgol. Bumagsak ang kanyang mga luha, tulad ng ulan na bumabagsak sa lupa. Nanay, mahina nitong bulong, nanginginig ang tinig. Gusto niyang dalhin ang katawan ng kanyang ina pabalik sa Dragon's Lair, naniniwala siyang ang Dragon Elders ay maaaring magkaroon ng paraan para buhayin siya. Pero paano? Napakaliit niya pa rin. Sinubukan niyang buhatin ang katawan nito, pero hindi niya ito maigalaw kahit kaunti. Hanggang sa bumagsak siya sa lupa, nanghihina at pagod. Habang nakadapa siya sa tabi ng kanyang ina, napuno siya ng matinding lungkot at pagsisisi. Ngunit ang batang dragon ay hindi isang ordinaryong dragon. Isa siyang hybrid, isang anak ng goblin at dragon. At dahil dito, minana niya ang kakayahan ng isang goblin. Ang kakayahang kumain. Habang balot ng matinding lungkot, napapikit ang batang dragon. Patawarin mo ako, nanay. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, sinimulan niyang kainin ang katawan ng kanyang sariling ina. Habang unti-unting nilalamon ang bawat bahagi ng mother dragon, isang matinding enerhiya ang bumalot sa kanyang katawan. Isang napakalakas na puwersa ang bumalot sa kanya, at sa isang iglap, nagsimula siyang lumaki. Lumiwanag ang kanyang mga mata, at ang kanyang katawan ay mabilis na nagbago. Sa loob lamang ng ilang saglit, hindi na siya isang maliit na dragon. Siya ay naging isang malaking halimaw, isang mas matinding bersyon ng kanyang sarili. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang niyakap ang ulo ng kanyang ina. Sa huling pagkakataon, tumingala siya sa langit. At pagkatapos, pinalakas niya ang kanyang mga pakpak at lumipad, walang pag-aalinlangan, diretso patungo sa Dragon's Lair. Dala ang kanyang ina, dala ang kanyang paghihiganti, dala ang kanyang kapalaran. Sa wakas, narating ng batang dragon ang Dragon's Lair. Isang napakakakaibang lugar, majestic ngunit nakakatindig balahibo. Ang lupa rito ay may malalalim na bitak, at sa ilalim ng mga ito, animoy dumadaloy ang nag-aapoy na lava. Sa pinakapuso ng lugar, nakatayo ang isang napakalaking sinaunang puno. Napakataas nito, at ang baluktot nitong katawan ay mistulang mga makikintab na kaliskis ng isang dragon. Lumapag ang batang dragon sa isang maliit na clearing malapit sa mga ugat ng puno, mahigpit pa ring hawak ang ulo ng kanyang ina. Sa sandaling sumayad ang kanyang mga paa sa lupa, ibinuga niya ang isang mahaba, umaalingaw na alulong, isang sigaw ng pagdating, isang sigaw ng pagsusumamo. Agad, isang matandang dragon ang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Pero bago pa makapaliwanag ang batang dragon, bigla itong sinunggaban ng dragon na iyon. Napakalakas ng impact na ibagsak ang katawan ng batang dragon sa lupa, at tumilapon ang ulo ng kanyang ina palayo. Gamit ang matitigas nitong mga kuko, diniinan ng adult dragon ang maliit na katawan ng bagong dating. Pagkatapos, hinarap nito ang isang napakalaking figure na papalapit mula sa kailaliman ng lair. Your Majesty, anito nang may paggalang. Nakakuha ako ng isang kakaibang dragon. Ang napakalaking figure ay walang iba kundi ang Dragon King, ang pinakamataas na pinuno ng lahat ng dragon sa buong rehiyon. At siya rin ang ina ng batang dragon. Sa isang iglap, bumalot sa buong lugar ang kanyang presensya, isang aura na punong-puno ng kapangyarihan. Malamig niyang tinanaw ang batang dragon, ang kanyang mga matay matalim at puno ng awtoridad. Sa isang malalim at nakababasag pusong tinig, nagtanong siya, sino ka, at bakit ka nandito? Lumingon pa itaas ang batang dragon, sinasalo ang malamig na tingin ng Dragon King. Nangilid ang kanyang mga luha, pero pinilit niyang magsalita. Ito po, ang ulo ng aking ina, dinala ako rito ng mga alaala na iniwan niya sa akin. Muling tumulo ang kanyang mga luha habang patuloy siyang nagsusumamo. Pakiusap, iligtas niyo siya. Ang kanyang tinig ay umalingaw sa buong lair. Isa-isa, nagsimulang lumabas ang iba pang mga dragon. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka habang nakatuon sa pugot na ulo na nakakalat sa lupa. Ilang dragon ang lumapit at sinuri ang sugat ng ulo. Napakatalim ng hiwa, bulong ng isa. At may taglay itong divine aura, malamang ang babaeng yun ang may gawa nito.
Isa pang dragon ang mahina ngunit puno ng panghihinayang na nagsalita. Sayang, si Phyllis ay nagmana ng kristal at kapangyarihan ng Elder Dragon King, pero mas pinili niyang pumunta sa labas ng mundo. Ito ang kanyang naging kapalaran. Tahimik na lumapit ang Dragon King sa batang dragon. Dahan-dahan niyang inamoy ito, para bang may kinukumpirma. Matapos ang ilang saglit ng katahimikan, hinarap niya ang iba pang dragon at nagsalita ng may matinding bigat sa boses. Totoo, ang batang ito ay anak ni Phyllis. Ngunit hindi siya isang purong dragon. Muling ibinalik ng Dragon King ang kanyang malamig na tingin sa maliit na dragon. Sino ang iyong ama? Tanong niya ng direkta. Tahimik ang batang dragon. Parang may bamara sa kanyang lalamunan. Sa huli, mahina siyang sumagot. Hindi ko po siya nakilala, pero sabi ng aking ina, siya ay isang goblin. Nabalot ng ingay ang buong lair, galit, pagkabigla, at matinding pandidiri. Isang goblin, sigaw ng isa, imposible, isang marangal na dugo ng dragon, na haluan ng isang mababang uri. Biglang may isang dragon na hindi nakapagtimpi. Sumigaw ito sa matinding galit at agad lumundag papunta sa batang dragon. Kung kalahati siyang goblin, isa siyang malaking kahihiyan sa ating lahi. Dragon King, hayaan mong kainin ko ito upang burahin ang dungeons na dala niya. Nanlamig ang tingin ng Dragon King habang nakatitig sa batang dragon. Sa kanyang isipan, alam niyang ang batang ito ay isang direktang inapo ng Elder Dragon King. Pero, dumadaloy rin sa kanya ang dugo ng isang goblin. Kung pababayaan niya itong manatili rito, dapat itong patunayan ang sarili nito. Matapos ang isang malalim na pag-iisip, nagsalita siya ng may mabigat na tono. Kung nais mong manatili rito at mailigtas ang iyong ina, patunayan mong karapat-dapat ka. Dahan-daang, itinutok ang kanyang tingin sa dragon na nakadagan sa batang dragon. Talunin mo siya, kung hindi mo kaya, kalilimutan mo ang anumang tulong mula sa amin. Sa sandaling marinig ito, isang malamig na ngisi ang gumuhit sa mukha ng adult dragon. Mabagal itong tumayo, sabik sa labanan. Salamat, Dragon King, sa pagbibigay sa akin ng karangalang tapusin ang round na ito. Muling kumawala ang nakakakilabot nitong presensya. Mabilis nitong binuksan ang napakalaking bibig, nagpapasilip ng napakatalas na pangil, at agad na sumugod sa batang dragon, handang tapusin ang laban sa isang iglap. Magsisimula na ang laban. Isang laban para sa kaligtasan. Isang laban upang patunayan ang sarili. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.